Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa buwan ng July 2024? So, ang dating dito, may paparating na blessing. Dahil may Wheel of Fortune tayo dito. Sabihin natin reconciliation, reunion. Posible. Kung in a relationship. Okay naman ang samahan. Wala kasi yung isang ko dito yung isang deck na may zodiac sign. Para ma-clarify sana sinong tatama ng reading na to. Hulaan ko na lang. Ganun naman ginagawa ko. Fire sign. Isa sa fire sign yung ex na maaring magkaayos pa ngayon. Kung in a relationship naman, okay naman ang relasyon. Sa buong buwan ng July, sino tatamaan? Ang person nila ay isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Well, dito naman, more like nangyayari na to. So, ang gagawin ng iba sa inyo, ilalayo nila ang sarili sa toxic people kasi maaring may drama na nangyayari. Ayaw nila ng drama, ayaw nila ng conflict, ayaw nila ng magulong sitwasyon. Isama mo na dyan yung power struggle, rivalry, in all forms na, competition. So, ayan. Babae. Babae yung tatamaan ng reading na to. Single siya. Okay? Single o separated, annulled, divorced. Alin man dyan. Basta babae. Gusto niya ng peace of mind. Tatanggalin niya sa landas niya ang anything or anyone na toxic. Sa palagay niyang toxic, okay? Sa buhay niya. The lady, babae ulit, So, yung babae baka mag-travel. Sa July. O pwede ring kung dito mag-travel, may maaaring pagbabago na mangyari sa buhay niya. O baka may mamiss siya na someone. Pwede rin. Kung lalaki yung nanonood, di baka mamiss sila ng person nila. Kung babae yung person nila.
Ewan ko, sabihin natin may progress na maaaring mangyayari sa buhay ng babaeng to. So, itong babaeng to, pwedeng kayo mismo na nanonood o ito yung puso nyo. Ngayon, kung hindi applicable sa sitwasyon nyo, baka para to sa kakilala nyo, yung reading. So, pwede rin bumili siya ng sasakyan. Maisipan niyang bumili o baka literal na bumili na siya ng sasakyan. O baka mag-migrate siya. O ma-relocate. Well, kung work, halimbawa may work yung iba sa inyo, mag-earn sila ng malaking halaga. So, sabihin natin yung salary nila ngayon, mas malaki compared nung July. Yun yung good side. New employment, pwede rin. Kung jobless. O naghahanap ng iba. Pwede. Ngayon, yung downside, may someone na fake. Okay? Mag-ingat. Sa career, o pwedeng boss to. Isa sa boss. Baka maging manipulative. Yung boss. Downside, jealousy, enviousness, posible. O overprotectiveness. Possessiveness ba? Obsession, kung sa relasyon. Posible rin. Lalo na kung lalaki yung nanonood, babae yung magiging obsessed, possessive dito. So, para malaman natin kung sino tatamaan ng reading, sino yung partner na babae na maaring maging obsessed sa lalaki. So, lalaki yung bida. Sino yung partner niya na maaring maging obsessed, possessive, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ngayon, kung boss, mag-ingat sa boss, di ba? Leader, manager, supervisor, or anyone na ahead sa iba sa inyo. Sa career, sino yung dapat mag-ingat? Okay? Para makilala nyo kung tatama ba sa inyo itong reading. Mag-ingat kayo sa taong to. Judgment. Ano ba itong judgment? Pluto, the Scorpio. Ngayon, punta tayo dito. Nightmare. Nari. Commitment. OMG. Well, nakita naman natin, yung nightmare nagmula sa commitment. So, mag-ingat sa anything na para bang matatali kayo doon. Sabihin natin contract, work. So, siguro, para dun sa mga maghahanap ng work, kasi posible din, di ba? Sabi ko kanina. New employment. Basahin maigi yung contract. Tanungin ng boss o magiging boss sa mga agam-agam. Sabihin natin, bakit nag-resign yung papalitan ng iba sa inyo? Para lang may idea kayo. Baka kasi na-toxic yun. Kaya siya umalis. Mag-research kayo muna bago pumasok sa isang trabaho.
Commitment. Kasi pag commitment, nakatali ka nga. Kaya nga nakatali yung lalaki. So, pwede ring relasyon yan. Nightmare. Para bang maraming maiisip yung iba sa inyo na negativity sa relasyon. Kaya siya parang takot dito. Marami siyang fear. Hindi siya makakatulog. So, ganun ang dating. Maaring mangyari to sa iba sa inyo. Na para bang kukutuban sila siguro. Anyways, sino yung pwedeng tamaan ng reading na to? Kung in a relationship, to Emperor, Aries. Aries yung partner. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.